Ang ganda ng sikat ng araw mga katoto. Parang feeling mo mainit yung panahon eh. Pero sa totoo, yung sikat lang ng araw yung maganda. Pero yung temperature mga katoto, napakalamig pa. Yung temperature ngayon, -13 pa mga katoto. Pero maganda na yung sikat ng araw kasi talagang tirik na siya. So, ito yung naguhudyat na papalapit na po yung summer dito sa Canada. February 20 na mga katoto. So, malapit na po yung katapusan. March, April, yan. Unti-unti nang malulusaw yung mga snow sa paligid. Tsaka hindi na masyadong magkakaroon ng snow nun mga katoto. Magtataglusaw na. So, excited na ba yung mga taga-Canada mga katoto na sa summer? Ako po, excited na ako sa summer kasi may project na naman ako. Last year, ito yung project namin na ginawa. Itong bakod. So, ngayong summer na to na darating, ito naman mga katoto, lalagyan namin ng harang ito. Yan. Paikot hanggang doon. Ang gagamitin ko na kahoy, ganyan din sa may bakod para hindi siya masyadong maluma agad kasi treated yan mga katoto. So yan, hahatiin ko lang yan, tapos lalagay ko dito, tapos gagawa ako ng gazebo dyan sa gitna, tapos yung garden. So gusto kong gandahan na talaga yung garden namin dito. Pero ngayon mga katoto, mataas pa rin yung snow. Siguro yung taas ng snow niyan, mga nasa 3 feet pa yun mga katoto. 3 feet. Mataas yung snow dito mga katoto sa amin. Sa may lugar namin sa Dauphin, talagang kilala ito na mataas ang snow, makakapal. At saka grabe yung lamig dito sa may banda sa amin, dito sa Dauphin mga katoto. Kaya yung iba na taga dito lumilipat ng Alberta, ng BC kasi napakaganda ng temperature doon. Although nag-winter din, pero hindi ganito kalamig, hindi ganito kakapal yung snow, hindi masyadong worst yung winter. Maganda pa doon mga katoto, marami pang mga pasyalan na mga ganda. Dito kasi sa Manitoba, straight lang siya mga katoto, patag lang yung mga dito, mga lupa dito, halos kapatagan lang, walang masyadong bundok, tapos hindi masyadong ganon karaming tourist spot dito, kaya mas maganda. Maraming pasyalan, Alberta, Calgary, BC, yan. Tapos sa British Columbia, yan, maraming mga pasyalan dyan mga katoto. Dito sa amin, madalang lang, so hindi masyadong masaya pagka summer at gusto mong mamasyal. Pero okay din naman kung may pabinsan-minsan papasyal ka ng ibang province. So di ba? Katulad nung minsan na pumunta kami, na renew ako ng passport mga katoto. 2020 yata yon or 21. Nagpa-renew po ako ng passport, ng Philippine passport mga katoto sa may Calgary, sa may Philippine Consulate doon sa may Calgary. So expired na yung passport ko noon, tapos renew. Pero may good news po ako ngayon mga katoto. Hindi na po Philippine passport yung hawak-hawak ko. Kaming dalawa ni Commander, hindi na po Philippine passport. Good news po ay dumating na yung Canadian passport namin mga katoto. Kakadating lang nung kay Mrs. ngayon, yung sa akin kahapon. So muntikan na silang magkasabay. Kaya good news mga katoto, ipapakita ko po sa inyo yung passport namin. Ayun po mga katoto. So good news po mga katoto, dumating na po yung passport namin ni Commander. Ayan o. Yan, diba? So ipapakita ko po sa inyo mga katoto yung passport namin. Ito po palang passport namin mga katoto ay nag-apply po kami ng January 22. So yung kay Commander dumating siya ng February 20. Then yung sa akin dumating po siya ng February 19.
So, halos ano po siya mga katoto? Halos 4 weeks po siya mga katoto nung paghintay namin sa passport namin. Ito po mga katoto. Hindi po sila nagsabay mga katoto kahit na pala magsabay ka mag-apply, pero hindi po sila sabay ma-deliver sa bahay. Yan. Ito po yung passport namin mga katoto. Ayan o. Yay! Canadian na kami! Napansin ko po dito sa may mga katoto, passport nila. Yung mismong mga katoto, yung mismong may picture mo. Yung siya, kumbaga parang PR card siya na pinalaki. Ganun siya. Matibay siya. Kumbaga parang ID siya mga katoto. Ayan. 'Di ba? Tapos yung Canadian passport dito, nandito yung nakasulat yung Canada, then Maple Leaf. Then may mga Maple Leaf pa sila na naka dito sa may likod. Maganda siya mga katoto. Lahat ng mga yung $10 nandito, yung design niya, may 100, may 20, may 50, yung naka-design sa may pera. So may $50, $10, o $10, 20, 50, and $100 mga to. Nandito po sila. Katulad sa Pilipinas, 'di ba yung ginawa nilang pera ngayon sa Pilipinas, mga animals na nakalagay, nandun din sa mga passport yun, 'di ba? Katulad din po dito mga katoto. Yung naka-design sa passport ng Canadian passport, yung mga animals na nakalagay sa pera. At kanina po mga katoto, pinaprint ko din pala yung namin, Canadian certificate namin, yung citizenship certificate namin mga katoto. So yung ginawa po namin, nag-oath-taking po kami sa online. So virtual ceremony po yung inattendan namin para sa aming oath-taking ceremony sa Canadian citizenship. So kanina, pinaprint ko po itong certificate namin. Ito. Kasi po ito po yung kailangan para magpapatunay na kami po ay citizen dito sa Canada. Hindi po yung passport, kundi ito po yung certificate. Kaya ang ginawa ko po, pinrent ko po siya na colored. Meron na po akong na-print ng ganito, pero hindi siya colored. So ginawa namin, pinrent ko kanina nung paghatid ko kay Commander para ilakip po namin sa may passport namin. Para in case, kasi ito po yung pinaka-importante na ngayon sa amin itong certificate namin ng Canadian certificate at passport. Ito na po yung pinaka-importanting documents namin ngayon dito sa Canada. So, yun po mga katoto. Canadian na kami. Canadian na. Nagbibiroan kami ni Commander. Sabi niya Canadian ka na ba? Sabi ko, hindi pa. Sabi ko, ikaw, Canadian ka na ba? Hindi pa dumarating yung passport natin. Pagka dumating na, yung Canadian na tayo. Kaya yun, dumating na yung passport namin mga katoto. Nagbibiroan kami. Canadian na tayo. Sabi niya. Nung kumakain kami ng tanghalian. Ang saya mga katoto, dati 2021 nag-apply pa kami ng kung di ako nagkakamali, 2021 or 2022 nag-apply pa kami ng passport sa Calgary. So yung time na yon, namasyal pa kami sa Calgary, and then one week kaming nag take ng leave sa trabaho namin noon para makapag renew ng passport ng Philippine passport. So ngayon, hindi na po Philippine passport ang hawak namin, Canadian passport na po. Napakasaya po sa pakiramdam ng nakakamit po namin itong ganitong opportunity sa amin na dati akala namin hindi namin makakamit, at akala namin na hindi na namin
magagawa yung ganito. Hindi na namin mahahawakan tong ganito, yung passport at saka yung Canadian certificate. Kasi po dati, talagang sobrang hirap din po yung pinagdaanan namin ni Commander sa pag-a-apply namin ng permanent residence dito. Kasi si Commander noon, mga katoto, isang taon na lang mapapauwi na siya ng Pilipinas noon. Wala pa siyang trabaho noon. Kaya napilitan siya na magtrabaho sa May Babuyan. Kahit na napakahirap ng trabaho, tiniis niya yung hirap para lang sa sa papel, sa status. Kaya kung yung time na yon, talagang sobrang naawa ko kay Commander nun, mga katoto, kasi bukod sa mahirap na yung trabaho namin sa Babuyan, mabaho, mabigat, tapos yung nararamdaman pa niya dati, meron siyang nararamdaman sa may tiyan niya dati, mga katoto, sa may pelvic yata yun. Iniinda niya, talagang pagka sumasakit siya, napapaupo siya sa sakit. Kaya thanks God, kasi nalampasan namin lahat na kayanan ni Commander na mapaglabanan lahat ng paghihirap niya, at nakuha namin tong ganitong pagkakataon. Dumating kami sa punto na ito, nahawakan na namin tong passport na to, at saka itong certificate na Canadian citizenship na po kami. Canadian citizen na kami dito sa Canada. Napakasarap sa pakiramdam, mga katoto. Sa kabila ng napakahirap na sitwasyon namin noon, makakamit at nakamit namin tong ganitong blessing. Kasi pinaubaya namin lahat kay God, mga katoto. Yung plano niya sa amin, pinaubaya namin talaga lahat. Yung mga hakbang na gagawin namin, talagang dinadasal namin kung para sa amin talaga yon, at siya yung gagabay sa amin kung ano man yung magiging buhay namin dito sa Canada. Kaya yun, sa tiwala namin kay God, binigay niya sa amin itong pagkakataon na to na maging Canadian citizen at makuha namin yung citizenship certificate and passport. Maraming salamat po, God, and maraming salamat din po sa mga sumusuporta sa amin at mga subscriber namin na patuloy na nanonood, na nakakakuha ng inspirasyon at information para maging gabay nila sa pag-apply nila dito sa Canada. Kasi sinishare po namin dito yung karanasan namin ni Commander mula nung unang hirap namin na pinagdadaanan hanggang sa ngayon nakuha na namin itong passport namin. Maraming salamat po, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, napakasaya, mga katoto. Napakasaya. Si Commander kanina, nung sinundo ko siya ng tanghalian, sabi niya sa akin, dumating na ba yung passport ko? Sabi niya, dumating na. Sabi niya, hindi nga. Tapos nung tinignan niya, tuwang-tuwa siya, mga katoto, kasi ang ginawa niya kasi nung kahapon, unang dumating sa akin. Sabi ko, hindi ko muna bubuksan kasi gusto kong hintayin yung sayo. Kasi tansya ko, ngayon nga darating. Yung ginawa niya, binuksan niya. Sige, sabi ko, buksan mo na. Ayoko naman masira yung momentum ni Commander. Masaya siya. So, tinignan niya. Ngayon, nakita niya. Tapos, yung sa kanya, dumating ngayon, sabi niya sa akin, sige, ikaw naman magbukas dun sa akin. Tapos, nung binubuksan ko na, nakikita ko yung tuwa at excitement ni Commander na makita yung passport namin. Di ba? Napakasaya, mga katoto. Sa kabila ng paghihirap, merong ginhawang darating. Magtiwala lang tayo kay God. Yan po yung ginawa namin. Nagtiwala po kami ng buong buo kay God. Kaya walang imposible. Lahat makakaya pag si God ang kasama. Yan po, mga katoto. Maraming salamat at ingat po kayo lagi. Thank you for supporting our channel, mga katoto. Don't forget to subscribe, like, and share sa aming YouTube channel, RPTV. At mag-upload pa po kami ng maraming video
tungkol sa buhay namin dito sa Canada. Maraming salamat po mga katoto. Bye-bye!